At yan po ang aming segment na Ang Pangulo Ko. Bahagi po ito ng advokasya ng UNTV sa pamamagitan ng programang ito na nagpapaalala at may layuning makatulong sa publiko na makapamili ng mga susunod na leader ng ating bansa. Magandang gabi mga poll watchers ng bayan. Ako po si Atty. George Erwin Garcia. At ako naman si Jose Castigador Jr. or Jocas for short. At ito ang Political Watch. Mga poll watchers ng bayan, pinakinggan nyo ang huling State of the Nation address noong Lunes ng ating Pangulo. Ngayong gabi, hihimayin natin ang naging talumpating yan ng Pangulo. At makakasama natin ngayong gabi, Professor George, sa ating studio, ang ating mga panauhin na walang iba kundi si Madam Rosario Belia Rosby Guzman, the Executive Editor of Ibon Foundation. Good evening, ma'am. Good evening po. Good evening. At welcome back po sa ating puntahan. With her is the chairman of Bukluran ng Manggagawang Pilipino, Mr. Leode de Guzman. Magkakamang-anak silang dalawa. Magandang gabi. Magandang gabi rin sa inyong dalawa, George. George. Tito Joe, ako na muna magtatanong. Si ma'am na lang muna, si Ma'am Rosby muna. Madami mga nabanggit na figures economic figures, may mga figures sa labor. Ano yung mga sa inyong palagay po ay mga mali doon sa mga figura na binanggit ng ating Pangulo base sa pag-aaral po ng Ibon Foundation? Siyempre, pagkatapos ng SONA, hinanap namin yung sigurado yan, opo. Ang Ibon ay talagang nakarely din naman sa government figures. Pero mismong yung ginamit ng presidenteng mga official statistics, hindi namin mahanap doon sa mga binanggit niyang sources. Isa dito yung paglago ng pamumuhunan. So hinanap namin siya sa BSP source, hindi ganun kalaki no, yung sa binabanggit niya. Pangalawa dito, yung employment, tama yon. Pero hindi niya binanggit na tinanggal niya yung Leyte doon sa unemployment rate sa ngayon o yung mga Yolanda-affected areas. Apo. Tapos, binanggit din yung OFW. Yun ay kung ilang migrante na ang nasa labas. Ang ginamit niya ay DFA. Mali yun no? Dapat ang ginagamit niya ay Commission on Overseas Filipinos. So kung pagbabatayan yung mga sinabi, kapag gumamit tayo ng totoong kantidad, mali yung conclusion niya. Sa agricultural sector, yung agricultural sector, lalo na yung pinagmamalaki noon pa na magiging rice self-sufficient tayo sa Pilipinas. But of course, hindi niya masyado na-emphasize ito. Yung may mga binanggit ba siya doon sa agricultural sector na sa inyong palagay mukhang hindi rin tama? Isang makatotohanang hindi binanggit ay yung kung ano yung estado, nung status nung land distribution. Apo. Kasi yun, pagtatapos sa kanyang panunungkulan, pagtatapos ito ng tinatawag nating land reform, pero walang nangyari. So hindi binanggit yon. Mas ang binanggit pa yung paninisi, nung fertilizer scam, etc. So ang hinahanap sana natin sa usapin ng agrikultura ay ipakita na may self-sufficiency na, yan ang roadmap ng Pangulong Aquino, pero nakita natin na ganun pa rin, may importasyon, at lumaki talaga ang smuggling sa ilalim ng pamahalaang Aquino. Ma'am Rosby, if I may go back sa ating mga OFWs, yung nabanggit mo kanina. Sinabi ni Pangulong Pinoy na nabawasan na ang hanay ng ating mga overseas Filipino workers from around 10 million, naging mga 8 million na lang. At pinapalabas niya na yung mga 2 million na yan ay kaya nga hindi na bumalik sa labas dahil may mga trabaho na sila dito. Does that follow? Totoo ba yan na hindi na sila bumalik, kaya nga nabawasan ang bilang dahil may mga trabaho na sila dito? Una, linawin po natin, 200,000 OFWs lang ang nabawas. Hindi doon 2 sa milyon. official figures ng Commission on Overseas Filipinos. Mula sa 10.4, naging 10.2 na lang. Ang tawag po doon ay stock. Ibig sabihin, may mga permanente na dyan, na nasa Amerika o nasa Canada, at yung mga OFW nga o yung contract workers. Okay. So, 200,000 na pagbawas. Ang basa natin, sinabi na ng Ibon for the past 5 years, since 2008 pa nga na bababa talaga yan o babagal ang deployment dahil sa pandaigdigang krisis. So, mawawala ng trabaho ang mga migranteng manggagawa sa around the world, no? Dahil may krisis din ang mundo. Ang tanong ngayon, yung umuwi ba o yung hindi na makapagtrabaho sa labas, may trabaho ay may trabaho ba? Sa pag-aaral ng Ibon, ang nalikhang trabaho kada araw ay 2,800,
pero ang umaalis kada araw ay 4,500. So masyadong malaki ang discrepancy o yung imbalance. Wala siyang nalilikha, kaya mas marami pa rin yung Ang umalis. daily deployment. Kalyodi, ang isang pagmalaki po ng Pangulo, mukhang isa na lang po. Noong nakaraan, isa lang na-record na strike. Lalong-lalo dito sa Metro Manila. At sa kanila daw po, ito ay indikasyon ng merong magandang labor climate or labor-employer climate dito sa Pilipinas ngayon. Yun nga yung sinabi niya nung 2014 o 14. 2014 daw, nag-iisa lang ang strike. Sinabi niya na isang strike. Totoo yun, na isa na nga ang strike, pero hindi yan dahilan dahil gumaganda na yung kalagayan ng mga manggagawa. Yan ay resulta ng panunupid. At yan ay resulta ng pagdurog sa maraming unyon dahil sa sistema ng kontraktualisasyon. Dahil sa sistemang kontraktual, talagang hirap na magtayo ng unyon yung mga manggagawa. At yun ang pinakadahilan kung Malawakan po kung talaga bakit. ang kontraktualisasyon. Ay sabi ng Soler, nasa 90% ng mga manggagawa sa Pilipinas ay kontraktual. Kaya't napakaliit na ng bilang. Kasi 40% agad, 43% agad ng mga manggagawa ay hindi pwedeng magtayo ng unyon doon sa sistemang bambilo. Na yung mga manggagawa sa pangapabrika o kumpanya na 10 ang bilang, below, ay hindi na pwedeng makapagtayo ng union dahil yung management ay binibigyan ng karapatan na i-violate o exempted doon sa lahat ng labor standard. At yun ay 43% agad ng mga manggagawa. Kaya yung bilang ng mga manggagawa natin ngayon, halos napakalit na. Wala ng 200,000 ang mga manggagawang covered ng CBA. Ayun. Ibig sabihin yung mga membro ng mga organized na labor union. Wala, more or less mga ganun na lang. Wala nang 200,000 yung may covered ng CBA. Meron pa namang mga tinatawag na union, pero pagka ang union ay walang CBA, walang kwenta yun eh. Dahil wala namang sila. Hindi kaya naman Kalyoni, ang dahilan din hindi na makapag-start dahil mawawalan po ng trabaho, wala po pang bibigay na pagkain sa mga kapagkainan, tapos yung mga anak nila nag-aaral. Isa pa yan dahil nga sa parang takot, dahil sa anytime pwedeng tanggalin yung ating mga manggagawa. Kaya gusto ko lang sabihin na hindi dapat itong pagmalaki para sa mga manggagawa. Tamang ipagmalaki niya ito doon sa mga kaharap niya doon sa Kongreso na nagpapalakpakan. Dahil mga kapitalista yon, mga asyendero, at tuwang-tuwa na wala ng strike dahil nasupin nila. Actually, yung kanyang statement na yon ay hindi para sa mga mamayang Pilipino, hindi sa mga manggagawa, hindi sa masang Pilipino. Yun ay naka-address doon sa mga nagagandahan ang damit doon sa loob ng Kongreso na nagpapalakpakan. Sila ang nakinabang, sila ang pinatutungkulan nung statement na yon na magsaya tayo dahil wala tayong strike. Pero never yan sa mga manggagawa. Ma'am Rosby, 3.002 trillion ang proposed national budget ngayon para sa darating na, actually, election na, election budget ang tawag nila dyan. Sabihin na po natin yung 2014 muna. Yan ba ay nagastos po ng tama? Yung 2014 sa pag-aaral po ninyo? At sa jabang yung 2014 budget, wala na tayong kita, wala na tayong lump sum, and therefore tama naging paggastos ng ating pamahalaan. Yung 2014, nakita naman natin na may 1.03 trillion doon ay presidential pork barrel. Ibig sabihin nun, lump sum yun, unprogrammed, discretionary, nasa kamay lang ng presidente kung paano niya ito gagastusin. Doon sa 2015, and counting tayo. Yung ngayon, kasi nagkaroon ng iskandalo sa Disbursement Acceleration Program. Ipinakita ng Supreme Court na unconstitutional ito, na napakalaking amount ay nasa presidente lang. No? Pero binilang natin sa 2015, pinalitan nila ang definition ng savings, lumalabas na end counting nasa 800,000 or 895,000 billion na, 895 billion ang presidential pork barrel. Ngayon, binibigay nila ang 2016 na 15% increase, unprecedented yung amount. No? Ito na ang pinakamalaking budget sa buong kasaysayan ng pagbabudget ng gobyerno. At tinitingnan na natin sa ngayon pa lang, kalalabas nila kahapon kung paano nila plano itong gastusin. Nagko-compute pang ibon, pero meron na ritong kalahating bilyon ay tinatawag nilang pang fiscal space. Ibig sabihin, mga bagong proyekto na aalamin pa lang pagdating ng 2016. Hindi pa pinpointed? Hindi pa, pero alam na natin yan. Yan ay election. In other words, Ma'am Rosby, buhay na buhay pa rin
buhay na buhay. Ang pork barrel funds, Ang in pork effect. barrel po, ang sinasabi nga natin sa Daang Matuwid, naalis ang PDAP, naalis ang korupsyon sa napakababang antas ng pamamahala. Pero ang sistema mismo ng pork barrel ay Andyan pa rin. mas malaki. Because mas the malakas. president can always give out all these funds through projects na para sa mga congressmen and senators. Yung presidente- And other local officials, of course. At saka yung ating Congress ay alam naman nating administration party dominated. So nandyan na yung hawak na, no? Kaya nga sa banggit nga ng ating kasama sa labor, talagang magpapalakpakan doon sa announcement na yun kasi 70% dyan aligned, no? Pero Calyodi, yung CCT ngayon, mukhang lumalabas ay magiging mga 65 billion na. Di ba talaga namang medyo may mga labi ni Pisyo ng CCT na yan at kaya nga yan ay kinakailangan maituloy ng ating pamahalaan. Tingin ko talagang itutuloy nila ng todo-todo at makapapalakihan pa yan. Kasi maghahabol sila ng boto doon sa mga C, D, and E. Kaya papalakihin pa yan dahil yun ang kulang kay Marrojas Yung C, D, and E na mga mamayan, talagang bubuhos yan para pumihit. Pero anong may tutulong? Ano may tuturo? Okay, merong CCT. Pero ano may tulong niyan? Yung dinodole out mo. Di ba parang ang ating panuntunan, dapat kung nangangailangan ng asin, ay huwag mong bigyan ng asin. Kundi turuan mong maghanap ng asin o gumawa ng asin para sustainable. Gagawin yung palaasa yung mga tao sa gobyerno. Sa halip na yung perang yun ay ilikhain ng trabaho, dinodole out. At tingin ko, pang-eleksyon, pangkuha ng boto. Parang patronage pandating. Patronage politics. Na umaasa ang tao. Dapat job generation ang pagpukusan. Ngayon. To be fair kay Pangulong Pinoy, meron ba kayo, ano bang nakikita ninyo sa mga sinabi niya, na mga achievements niya na totoo? Totoo yung infrastruktura na binigay niya yun sa pribadong sektor. Na ang aming nakakakilabot doon yung sabihin niya na ito ang papel ng pribadong sektor. Pag tiningnan natin, ito ay papel ng Estado. Pagbibigay ng mass transport, pagbibigay ng agrikultura, ng kalusugan, ng infrastruktura para sa social services. Yun ang maipagmamalaki niya dahil bababa siya sa pwesto na nilagay niya lahat ang pinaka-generous incentives, pinaka-liberal na environment para sa pamumuhunan. Ang nakakakilabot dyan ay social services po ito at ito ay dapat nasa pamahalaan pero ito ay binibigay niya na doon sa mga korporasyon. Kaya kung may pagmamalaki man na iiwan itong pamahalang Aquino ay mismo yung kanyang public-private partnerships na privatisasyon ay inangat niya sa pinakamataas na Pero antas. hindi ba, dahil nga sa kakulangan din ng budget ng ating pamahalaan, kinakailangan lamang na mag-participate din ang pribadong sektor upang makatulong sa pagbibigay ng mga serbisyo publiko sa mga mamamayan natin. And therefore, because of this incapacity or insufficiency on the part of the government, pumapasok ang pribadong sektor. Actually, dun sa MRT na lang, kung tingnan natin yung kanyang concession agreement, nakita natin na yung inilabas ng private corporation ay 60 billion. Pero ang inilabas ng gobyerno ay 64 billion. So, ganon ka-generous yung gobyerno. Hindi totoong wala siyang pera. In fact, sa partnership na yun, mas malaki, apparently, ang kanyang inilabas. Bakit niya ginagawa yon? Kasi binibigyan niya yung corporation ng, kumbaga, hindi niya ginugulo, kung paano kikita yung corporation doon sa isang facility na maraming utang. So, sinasagot niya ng gobyerno, kinuha niya yan sa pagtaas ng pamasahe ng mga pasahero. Tapos, in the future, isa sa mga pinagmalaki sa SONA, ay magiging maganda ang maintenance halimbawa ng MRT. Pero makikita natin na in the future, yan ay nasa kamay na ng private corporation. Yun yung balik sa future. Oo. At ang pinakapamana sa atin ay itong tinatawag na regulatory risk guarantee na kung saan iginarantya ng Aquino government na kapag halimbawa nagrally ang mga pasahero, umalma dahil sa mahal ng pamasahe, nag-Supreme Court decision, halimbawa ng temporary restraining order, lahat ng ilulugi ng korporasyon doon sa pasilidad ay sagot ng gobyerno. Calyodi,
nag-improve ba ang pamumuhay ng ating mga manggagawa sa nakalipas na 5 taon ng pamamahala ng administrasyon? Yan po ay sasagutin ni Calyode after we pause for a short break. Magbabalik po ang Political Watch.